May indikasyon daw na naimpluwensyahan ng isang international extremist group ang dalawang binatilyong suspect sa pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City. Nabunyag yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay sa insidente. 764 ang pangalan ng grupo kung saan kinukuha raw ang tiwala ng mga bata at uudyakang gumawa ng mali. Ayon sa chairperson ng komite na Senador Risa Ontiveros, nakuha ang impormasyon base sa pagsisiyasat sa Facebook profile ng 14 anyos na suspect na si alias Nash. Nakabase raw ang grupo sa Texas, sa Amerika at nambibiktima ng mga menor de edad online. Lumabas din sa pagdinig sa isang adult groomer ang nakipag-usap kay Nash. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iniimbestigahan pa ng NBI ang impormasyon na yan. Nilinaw din niyang hindi siya nananawagan ng total ban para sa online games. Narito ang pahayag ni Senator Ontiveros. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Humarap din sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, ang tiyahin ni alias Nash. Inilahad niya sa pagdinig kung paano nakuha ng binatilyo ang baril niya na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Paciencia, puwersahang binuksan ni Nash ang locker kung saan niya natago ang kanyang baril. Isang beses niya lang din daw isinama sa firing range ang pamangkin. Pangarap daw kasi ng bata maging pulis. Sa ngayon, nasa restrictive custody ng PNP si Paciencia at posibleng masibak sa serbisyo kung mapatunayang nagpabaya. Narito ang pahayag ng tiyahing pulis. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked, plastic locker, and my firearm was inside a gun box. I believe it was safe at that time, since I'm only the one staying in my own house. Nanawagan naman sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima na ibaba ang minimum age ng criminal liability. Anila, hindi sapat na nasa bahay pag-asa lamang ang mga suspect. Nais nilang managot ang mga magulang at guardian ng dalawang suspect. Narito ang pahayag ng ilang magulang ng mga biktima. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Isusulong naman ni Senador Raffy Tulfo na maamyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Law. Sang-ayon din ang senador sa pagkakaroon ng hiwalay na pasilidad sa kabataang sangkot sa heinous crimes. Narito ang pahayag ni Senator Tulfo. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung papala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals. Sila, pero may mga selda sila. That might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapamper at binibaby-baby sila. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.